Sentry, yun nga, bakit may bagong kaso na naman? Hindi pa po ba enough yung mga nauna ninyong isinampang kaso? Alam niyo po, habang patuloy silang nagpapagamit dun sa mga political handlers nila, eh, bagong kaso yon. Kasi ganun po ang, ang cyber libel eh. Every occasion na sinasabi nila yon would be another count ng cyber libel. Kahit iisa lang, Senator, ang sinasabi. Basta't ibang okasyon. Hindi lang yon, iba yung sinasabi. Ayaw nga pala. every occasion. Kaya nga yun mismo yung sinabi nila ngayon, ebidensya laban sa kanila based dun sa mga una nilang sinabi. Kasi gano'n yun eh. Oo. Para magtanda. Kasi kung ano man yung pinangako sa kanila rito o binigay sa kanila, tignan natin kung katumbas yan ng perwisyong kakaharapin nila. Hindi kasi pwede yung gano'n. Ganun lang po yan. Pero yung executive, ba yun, yung privilege na sinasabi, pwede ba nilang gamitin yon, Senator? Hindi po. Kasi nung June 3 or the day before nag-conduct sila ng pseudo committee hearing, pinalitan na si Cayetano as Senate President, pinalitan na rin si Marcoleta as Blue Ribbon Committee Chairman. Kaya nung time na nag-conduct sila, wala na silang personality. In fact, pati mismo yung Blue Ribbon Committee staff na nagre-record doon, wala doon sa So, nangyari dito, parang press conference lang yon. Ngayon, with that, strip sila ng parliamentary immunity nila. So parang rogue hearing na to, Senator, no? Kumbaga, illegal Ganun na po. yun. Oo. So, So, lahat ng rogue pinatawag doon, pwedeng kasuhan ng cyber libel. Yes. Oo. Opo, gano'n na nga po yun. Senator man o hindi? Yes. Kasama na, kaya nga doon sa final ko kanina, kasama si Marcoleta at saka si Cayetano. Oo. Kasi hindi pwedeng ganon. Actually, itong mga ginagawa nila na yon, yung rogue committee hearing na yon, plus yung ginawa nila doon sa EDSA Mandaluyong, doon sa Events Place, may mga destabilization component yon. Kasi may mga kaakibat na mobilization ng mga tao, panawagan. Kaya it was meant to agitate the general public, hoping sila na magke-create ito ng outrage para people will start pouring out into the streets. Pero wala naman kadating-dating eh. Kasi nga, balu-baluktot yung mga kwento, tapos kaya hindi nakapani-paniwala. Sa dami nung mga nakasuhan na po ng libel. May mga pagkakataon kasi, Sentry, na hindi lang hindi lahat ng 18. Yung iba pa isa-isa, pa dalawa-dalawa, lalo na yung mga mismong bumabanggit doon sa pangalan ng spesipikong personalidad. Sa tingin nyo, Sentry, hindi kaya pag nag-ipon-ipon tong lahat, parang maipit at maiwan sa wala itong 18 at baka mamaya pati pampaabogado problemahin din nila. Dapat lang no? Kasi ganito po yan. Naiintindihan ko yung kalagayan nila na medyo gipit sila at kaya very vulnerable sila. Pero at the same time, nagpagamit sila eh. May karampatang consequence yan. At yun naman yung sinasabi mo, Sandro, na yung doon sa ibang appearances nila, yung iba lang yung nagsalita. Pero doon sa affidavit kasi nila, pinagkaisa nila lahat eh. Parang shared knowledge yun. O ngayon, pagka sinabi nila dun sa kanilang depensa na hindi ko naman sinabi yan eh, gagamitin naman yun dun sa isang kaso nila na sinabi nila na ito lahat ang kaalaman namin. Joint affidavit eh. At dahil Kaya hindi nila alam kung saan sila susuot dito. Oo. At dahil nga sa sa patong-patong na kaso, posible ba maging pressure ito sa ilan para bumaliktad na, kumalas na, sir? Nasa sa kanila yon. Nasa kanila yon kung gusto nila ng redemption, di umamin sila kung sino ba yung nakipag-usap sa kanila, sino yung nangako sa kanila ng kung ano man, kapalit niyang mga sinasabi lang. Kasi alam niyo, very basic, sana lang kung ganyan din lang naman na gagawa sila ng mga kwento, sana magaling sila mag-memorize. Kasi nagkabuhol-buhol na eh. Di ba? Sasabihin dito, next, wala pala. Ngayon, dun sa akin, ang sinabi, noong una, $2 million yung binigay ko. Ngayon, lumalabas, $6 million na. Kasi 6 na maleta daw eh. Paano yun? Ano ba talaga? Di ba? Ang problema, hindi alam nitong 18 na ito, yung pinasukan nila. Akala nila na parang
social media engagements lang yan na pinupuri sila, binobola sila ng mga DDS. Pero yung mga yan, sa korte, wala yung mga yan. Kahit na ilang engagements ang ibigay sa inyo dyan, ilang papuri ibigay sa inyo dyan, pero sa korte kayo lang. Ngayon, yun na yung opportunity nila. Sige nga, Aber, pakita nyo lahat ng katibayan nyo. Yun ang gusto natin mangyari dito. Aamin at merong bibigay dyan, aamin dyan na nagamit lang siya kung ano man ang dahilan. Di doon guguho lahat yan, Sandro. Maiba naman tayo. Punta tayo sa impeachment trial. Nalalapit, napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Isinama ng House Prosecution Panel sa kanilang pre-trial brief, yung pagpapatawag kay Mary Grace Piatos. So anong tingin nyo dito? Kasi alam naman natin, sinabi ng PSA na walang ganong pakalan. Hindi existing yung tao. Pero bakit ganito yung hakbang ng House Prosecution Panel? Ano yung nais nilang patunayan? Alam nyo, perjury pa yung ginagawa nila. Actually, Actually, yung defense yung nagpasomon kay, di ba? Kay Mary Grace Piatos daw, ipepresent nila. Alam mo, kung sino man yung ilalabas nila dyan, presenting herself as Mary Grace Piatos, ay magkukumit ng perjury. Tapos, kung sino man yung knowingly na kahit na alam nilang bogus yan, ay pipilitin pa rin at ipepresent as though totoo, yun, magkukumit din ng perjury yan. Pati, may iba pang kasong kakaharapin yan, yung pwede pang i-disbar yan, yung kung sino man abogado magpepresent yan. Kasi, lang ito, ang gagawin nila dito, i-gaslight nila yung taong bayan, siguro by presenting this person, sasabihin niya totoo. Ngayon, masasubject yan sa cross-examination. Tatanungin, iba't ibang mga tanong dyan, kasi tumatanggap siya ng pera, yung Mary Grace Piatos Ano yung ginagawa niya, ano yung background, lahat yun. Nako, ilang krimen ang gagawin nun kung itutuloy nila yan. I think it's a bluff. Ultimately, they won't be able to present that. Ito lang kasi alam nila na i-report ng media, o sasabihin nila, kita mo, meron talaga. Pero hindi naman ipepresent kinalaunan kasi kung ano man ang gagawin nila, sabihin na, hindi na namin na-present, pero meron Ganon yung mga drama niya mga yan. But hindi na kakagat Alam nyo, hindi na nila kontrolado yung gobyerno. Nung panahon ni Digong, nung inimbento nila yung kaso kay then Senator Laila de Lima, napapirma nila napapirma nila yung mga convicts na gumawa ng kwento. Tapos, naproteksyonan nila itong mga ito na hindi na subject sa investigation, sa cross-examination. Kaya, nagamit na lang nila enough to imprison si Senator de Lima. Pero ito ngayon hindi na obra Wala magpo-protect dito sa tao na ito kung sino man yung ipepresent nyo. Kaya alam nila yan na pang-display lang nila yan, pang-gaslight lang nila yan. Kasi pati yung records, yung tax records noon, Sentry, kailangan bulat-latin din dahil biruin mo, tumatanggap ka ng ganong kalaking pera, nagbabayad ka ba ng tamang buwis? Oo, tsaka yung basic na birth certificate, yung saan siya nag-elementary, high school, buong pagkatao mo parang si Alice Guo yan, hindi pwede maimbento yan. Ito mga to naman, kung paglolokohin tayo Ganon-ganon na lang. Tapos, hindi lang Mary Grace Piatos kasi ito. Marami pang mga bogus names na na-find out ng PSA na non-existent. Paano yun? Isa-isahin nyo rin? Di ba? Yun ang problema nila. At saka, syempre, paano kung ang palusot, Sentry, mali lang yung pangalan, parang nickname, yung Mary Grace Piatos. Sabi ko nga, sige, ilabas nila yun kung sino man yung tao na yun, na kung sino yun, tapos isa-subject yun sa cross-examination. Mamimilipit yun. Hindi madaling magtahi-tahi ng kwento on the spot. Yun. Sentry, itinutulak din na buksan na yung box, mystery box. BIR box. BIR tax records. Ngayon pa lang, para mamarkahan na nga na ebidensya. Pero mukhang hindi pa rin. Anong tingin nyo doon? Okay. Ano yung sinasabi nila palagi noon, nung panahon nila? Kung wala ka naman tinatago, bakit ka natatakot? Di ba? Ngayon, ganun ngayon yung kakaharapin nila dyan. Di ba? Kasi sila nun yung, gumagamit ng ganung argumento. Ito kasi, very important itong BIR box na to. Kasi dito natin makikita. Kasi kita nyo, magkano dineclare nila Sara at Man Scarpio? Almost 100 million pesos. Ang kailangang statement of assets and liabilities. Pero titignan mo, yung background nitong mag-asawa na ito,
Di ba? Wala naman to eh. Una-una, hindi naman sila magagaling na abogado. Talagang yung kanila, pang influence peddling. Ngayon, ang mangyayari nito, pag nag-declare sila ng ganon, kailangan may kaakibat na kinita sila sa private sector. O kung may kinita kayo, dapat may karampatang buwis na binayad doon. Ganon po yun. Yun yung magiging problema nito mga to. Kasi yung kanilang mga depensa, superficial. Pagka ngayon hinanapan sila ng mas malalim-lalim, wala nang depensa doon. So kaya kailangan harangan na nila ito. Siguro, Sentry, panghuling tanong ko na lang po, ito pong Yes. mga nangyayari sa ating lipunan nitong mga nakalipas na araw, sa tingin nyo, pag nagsimula po yung impeachment, yung atensyon ng publiko ay nandun pa rin? Which particular Like ito yan? pong mga issue nitong barilan sa Tacloban, yung naganap na mga sakuna, hindi po kaya, kumbaga, umay na doon sa mga mabibigat na balita na mga pangyayari sa ating lipunan, yung ating mga kababayan? Okay, ganito kasi, no? Alam niyo naman yung news cycle, di ba? Okay, una-muna yan ang mga breaking news, di ba? Tapos eventually, papasok na siya sa mga second, segment hanggang mawala. Ito kasing impeachment, magiging parang teleserye ito. So, kada hapon, ito yung magiging national pastime. Similar to what happened nung panahon ni impeachment ni Erap Estrada, kay Corona, ganon eh. Naging national pastime. Kasi gusto ring maging involved, syempre, yung mga kababayan natin. Gusto nila malaman, ano ba yung totoo talaga dito. Kaya with that, yun pa rin yung magiging news of the day. Ika nga, magkakaroon kasi ng platform eh. Yun po yun. Pero it doesn't mean na yung mga bagong issues na ito, yung mga mabibigat na issues, hindi naman ibig sabihin nun, may sasantabi yun. Pero, kumaga, masusuplant siguro for a day or two, then babalik ka ulit doon sa impeachment kasi, parang teleserye nga siya.